Handa ka na bang manood at makinig? Kasama mo palagi si Teacher Arlene. Handa ka na bang manood at makinig? Kasama mo palagi si Teacher Arlene. Halina at matuto ng bagong aralin. Halina at matuto ng bagong aralin. Hi kids! Teacher Arlene is here and welcome back to our YouTube channel. Nakasubscribe ka na ba? Kung hindi pa, please do like, share and subscribe and hit the notification bell para lagi kang updated sa mga educational videos na i-upload ko para sa iyo. Share mo na ang video na to! Tayo ay nasa MAPE Health 1, Week 3 and 4, Quarter 1. At ang ating pag-aaralan ay resulta ng pagkain ng hindi masustansyang pagkain. Ano nga bang magiging resulta ng pagkain natin ng mga hindi masusustansyang pagkain? Tingnan nyo ang nasa larawang ito, mga bata. Ano napansin nyo sa kanila? Sila ay mayroong mga sakit. Bakit kaya? Alamin natin. Ang kalusugan ay kayamanan, kung kaya dapat ingatan natin ang ating katawan. Kailangan ng ating katawan ng pagkain. May mga pagkaing masustansya at hindi masustansya. Alam mo ba ang mangyayari sa iyo kung patuloy kang kakain ng hindi masustansyang pagkain? Sa araling ito ay matututuhan mo ang mga resulta kung patuloy kang kumain ng hindi masustansyang pagkain. Yan, naalala niyo pa yung kwento natin tungkol kay F? Ang batang mahilig sa sitsirya at soft drinks, lalo na sa kanyang almusal. Kaya naman, tuwing niyayaya siya ng kanyang mga kaibigan para magtakbuhan, ay tumatanggi siya dahil mas gusto niya ang kumain ng kumain. At dahil nga sa resulta ng kanyang pagkain ng mga junk foods, siya ay nagkaroon ng sobra at labis na timbang. Ayan, kaya naman nahihirapan siyang tumakbo. At yun, dahil doon, siya ay laging tinutukso ng kanya mga kaibigan na kung saan syempre nasakta ng kanyang damdamin. O mga bata, wag natin gagawin yun ha. Ang pambubuli sa kapwa ay hindi magandang asal. Okay, alalahanin niya natin, mayroon tayong mga masustansyang pagkain, kagaya ng mga prutas, gulay. Yan, kailangan ng ating katawan. At mayroon din naman tayong hindi masustansyang pagkain, tulad ng soft drinks, french fries, ayan, mga burger, sitsirya at mga dilata ay hindi maganda sa ating katawan na maaaring magdulot ng sakit sa atin. Okay, pagmasdan ng dalawang batang ito, ayan, puro sitsirya ang kanilang kinakain, na kung saan maaari itong magdulot sa kanila ng sakit. Tandaan natin, ang pagkain ng mga sitsirya ay mayroong labis na alat, no? Kaya naman maaari tayong magkasakit. Ayan, sakit sa bato, UTI, yan ang mga maaaring maging sakit natin. Atin niyang basahin ang teksto na ito. Masustansyang pagkain, laging kainin, para ang kataway hindi sakitin. Ulitin nga natin, sabayan niyo ako. Masustansyang pagkain, laging kainin, para ang kataway hindi sakitin. Anong masasabi mo rito, mga bata? Ano ang iyong mga kinakain? Masustansya ba ang kinakain mo? So, dapat kailangan tayong kumain ng mga masusustansyang pagkain, para hindi tayo sakitin. Kagaya ng mga gulay, prutas, tamang dami ng karne, tamang dami ng isda, yan, ng manok. Yan, dapat balanse ang ating pagkain para tayo ay laging malakas, makinis ang kutis, at hindi sakitin. At mayroon lamang sapat na timbang. Pakinggan natin ang usapang ito. Elay, lagi mong tatandaan, ang pagkain ng chichirya o junk foods ay lubhang nakakasama sa ating katawan. Una, ang mga taong madalas kumain ng junk foods ay humihina ang pagmememorya at nahihirapang umintindi sa pag-aaral. Pangalawa, nadadagdagan ang panganib ng demensya. Ang demensya ay isang sakit na nakakawala ng memorya at nakakapagpabagal ng pag-iisip. Pangatlo, nakakawala ito ng gana sa pagkain. Maaari itong maging sanhi ng mga pagbabago sa katawan na pwedeng humantong sa pagkalumbay o walang gana.
lagi mong pakakatandaan na may masamang dulot ang pagkain ng junk food sa ating katawan. Ugaliing kumain ng gulay at prutas dahil ito ay may taglay na sustansyang pwedeng tumulong sa pag-iwas ng sakit at maaaring makapagpahaba ng buhay. Sumagot naman si Eli. Opo, Ma'am May! Lagi ko pong tatandaan ang inyong bilin. Ayan. So, siya ang teacher ni Eli. Siya ay pinapaalalahanan na huwag kakain ng mga chichirya dahil mayroon itong tatlo, no? So, kung tutusin mga bata, higit pa rito ang maaaring maging hindi magandang resulta ng pagkain ng hindi masustansyang pagkain. So, una daw, bababa ang memorya, humihina ang memorya. So, ibig sabihin, mahirapan kang unawain ang mga itinuturo ni teacher, ni nanay, at ni teacher Eileen. Pangalawa naman daw ay panganib ng demensya. Ito ay sakit na nakakawala ng memorya at nakakapagpabagal ng isip. Ayan, hindi lang babagal ang isip mo, mawawala pa ang iyong memorya. So, ibig sabihin talagang hirap na hirap kang unawain ang mga bili ni nanay, tinuturo ni teacher, ang iyong mga aralin. At nakakawala ito ng gana sa pagkain. So, pag kumain ka kasi ng chichirya, mga bata, ang pakiramdam mo, busog ka, no? Kasi yung tiyan mo ay full, puno ng chichirya. Pero hindi na-absorb ng katawan mo yung mga kinain mong chichirya. Hindi kagaya ng mga gulay at prutas, tamang dami ng isda, ng baboy, ng manok, na-absorb nito ang sustansya. Na-absorb ng katawan natin ang sustansya na maaari nating ipanlaban sa anumang sakit. At syempre tayo ay lalakas. Kaya naman sabi ni Eli, siya ay susunod sa kanyang guro. Okay, may tanong ako mga bata. Bakit kaya dapat iwasang kumain ng hindi masustansyang pagkain gaya ng junk foods? Yan. Iguhit ang maaaring maging epekto sa iyo kung patuloy kang kumain ng hindi masustansyang pagkain. Okay, so mga bata, sa inyong kwaderno o sa inyong sagutang papel, iguhit ang mga maaaring mangyari sa iyo kapag puro junk foods at hindi masustansya ang iyong kakainin. Okay, para sa gawain sa pagkatuto bilang isa, pag-aralan mong mabuti ang mga larawan at sagutin ang mga tanong sa ibaba. Okay, tingnan natin ha. Mayroon tayo ditong chichirya, mga candy, saging, isda, mga gulay, lansones, soda at mais. Okay, so bago natin sagutin ang mga tanong sa ibaba, tingnan muna natin mga bata. Alin kaya dyan ang mga masustansya at hindi masustansya? Lagyan nga natin ng check at X. Okay, so chichirya, hindi. Mga candy, hindi masustansya. Saging, opo. Isda, opo, masustansya. Mga gulay, masustansya. Lansones, prutas yan, kaya yan ay masustansya. Soda o soft drinks, hindi masustansya. Mais ay masustansya rin. Ang mga larawang ito ay mga halimbawa mga bata ng masustansya at hindi masustansyang pagkain. Ano kaya mangyayari mga bata kapag hindi tayo kumain ng masustansyang pagkain? Ano kaya pwede mangyayari? Tingnan natin yung mga nasa larawan na ito. Ayan, so makikita nyo, ang batang ito ay kumakain palagi ng pizza at mga chichirya at mahilig din siya sa soft drinks. Kaya naman siya ay naging batang sakitin. So mga bata, dahil sa pagkain ng hindi masustansyang pagkain, malapit ka sa sakit. No? Bukod sa hihina ang memorya mo, maaari kang magkasakit. So yan, nahihirapan ka nang intindihin ang mga aralin nyo, magkakasakit ka pa. Ang hirap mga bata ng mayroong sakit, hindi masarap sa pakiramdam. Mas masarap yung lagi kang malakas at masigla. Okay, para sa gawain sa pagkatuto bilang 6, piliin ang letra ng wastong sagot at isulat ang sagot sa kwaderno. Okay, so sa self-learning module natin, medyo magulo yung numbering, ano? Pero dapat ito ay gawain sa pagkatuto bilang 2. Okay, alin sa mga sumusunod ang masustansyang pagkain? Ay, madali lang yan. A. Candy, B. Asukal, C. Soda, D. Mansanas. Alin kaya dyan ang masustansya? Siyempre, kung ang sagot mo ay letter D, mansanas, great job! Tama ka, dahil ang mansanas ay kasama sa prutas na masustansya. Next, number 2. Alin sa mga sumusunod ang hindi masustansyang pagkain? So, hindi naman. A. Saging, B. Lollipop, C. Repolyo, D. Kalabasa. O, alin dyan ang hindi kailangan ng katawan kasi hindi masustansya? Kung ang sagot mo ay letter B,
Magaling! Tama ka na naman. Number 3 na tayo. Ano ang maaaring mangyari kay Asha kung araw-araw siyang kumakain ng candy? Hala, araw-araw kumakain siya ng candy. A. Siya ay magiging malusog. B. Sisigla ang kanyang katawan. C. Maaaring sumakit ang kanyang ngipin. Or D. Magiging matibay ang kanyang mga ngipin. So, anong inyong sagot? Ha? Okay. Kumakain palagi ng candy. Siyempre, letter C. Ayan, letter C. Hindi ko makita yung cursor ko. Okay, kung ang sagot mo ay letter C, okay, kung ang sagot mo ay C, maaaring sumakit ang kanyang ngipin, magaling. Tama ka. Ang labis na pagkain ng candy ay magdudulot ng pagkasira o pagkabulok ng ating ngipin. Mga bata, tandaan nyo, yung natanggal na baby teeth, ang kapalit ay permanent teeth. Yung permanent teeth, hindi na yan tutubo pag yan ang binunot o nabungi. Kaya mananatili kang bungi pag yan ay nawala na. Kung saan mahihirapan ka ng kumain. Mas masarap kumain kapag kumpleto ang inyong ngipin. Okay, number 4. Bakit dapat kumain ng masustansyang pagkain ang mga batang tulad mo? A. Upang maging malusog. B. Dahil ito ang uso ngayon. C. Kasi mas mura ang mga ito. Or D. Upang mapuri ni nanay at ng guro. Okay, so bakit mo kailangan yan? Siyempre, para sa iyong sarili upang ikaw ay maging malusog. Malayo sa mga sakit. Okay, para sa gawain sa pagkatuto bilang 8, isulat sa sagutang papel ang tama kung wasto ang isinasaad ng bawat pahayag. At isulat naman ang mali kung hindi. Isulat ang iyong sagot sa iyong kwaderno. Okay, unang bilang. Ang hindi masustansyang pagkain ay mabuti sa kalusugan. Tama ba yon o mali? Kung ang sagot mo ay mali, magaling. Okay, mali yun, no? Ang hindi masustansyang pagkain ay hindi mabuti sa kalusugan. Ikalawang bilang, kailangan ng ating katawan ang masustansyang pagkain. Siyempre naman. So kung ang sagot mo ay tama, magaling. Number 3, ang mga pagkain gaya ng candy, chichirya, soft drinks at tsokolate ay nakakapagpalusog at nakakapagpalakas ng katawan. Kailangan ba natin yon? Hindi, dahil ito ay magdudulot ng sakit sa atin. Okay, para sa gawain sa pagkatuto bilang 7, lagyan ng check ang wastong column. Okay, mga bata, tingnan mabuti yung gawain ha. Medyo magulo yung ating numbering dyan sa ating module. So, tingnan nyo na lang kung anong uri na yung sinasagutan natin. Okay, kids, medyo magulo yung numbering ng ating gawain sa pagkatuto sa inyong mga module. So, tingnan nyo na lang kung ano na yung ating sinasagutan. Kung nabibilisan ka, maaari mong i-post o kaya balikan ang video na ito. Siyempre, huwag kalilimutang i-share. Lagyan ng check ang wastong column ayon sa iyong sagot sa bawat tanong ng madalas, minsan o hindi. Pasagutan ito sa isang kasapi ng pamilya. Isulat ang kanyang tugon sa iyong kwaderno. Okay, so ang magsasagot pala nito ay kung sino yung kasama mo nakakatanda sa inyong mga bahay. So kung madalas mong ginagawa, yon ang kanyang chechikan. Kung minsan lang, yun ang kanyang chechikan. At kung di mo ginagawa, doon siya maglalagay ng check. O, dapat maging tapat tayo ha, sa pagsasagot nito. Tungkol sa iyo to, unang bilang, kumakain ka ba ng candy? Madalas, minsan o hindi? Okay, kung ang sagot mo ay minsan, yan ang sasagutan. Okay? O, next, ikalawa, kumakain ka ba ng tsokolate? Okay, ito ba ay madalas mong ginagawa, minsan o hindi? Next, kumakain ka ba ng chichirya? Madalas ka bang kumakain ito? Minsan o hindi? And, umiinom ka ba ng soda o soft drinks? O kailan mo ito ginagawa? Madalas ba? Minsan ba? O hindi mo ito ginagawa? Okay, naintindihan na? Para sa gawain sa pagkatuto bilang 7 uli. Okay, gumawa ng isang panayam sa bawat kasapi ng pamilya tungkol sa kanilang opinyon sa usapang bakit dapat iwasan ang pagkain ng hindi masustansyang pagkain. Isusulat niya ang kanyang mga tugon sa isang malinis na papel. Okay, so mag-i-interview ka.
Tatanong mo kung ano yung mga opinion niya tungkol dito sa bakit dapat iwasan ang pagkain ng hindi masustansyang pagkain. Okay, so maaaring magbigay ng 3, 5 o higit pa kung bakit dapat iwasan ang pagkain ng hindi masustansyang pagkain. Okay, binabati kita. Diyan nagtatapos ang ating aralin. Muli ako si Teacher Eileen na nagsasabing mag-aral mabuti dahil ito ang susi sa iyong tagumpay. Magkita-kita tayo muli sa susunod nating mga aralin. Bye for now. Keep safe everyone. Mwah!